So dito naman tayo guys kay kay Golden Girl. Okay? So eto guys yung ibinalik ng mga taong may copy itong anuhan nila ni Ay de las Alas. So ibinalik nila yung parang nag-throwback ang mga tao dito sa kay Miss Ay sinabi. Sandal dito yung baba nung ni ate girl. Buti na lang pabilog si ate girl. Kasi kung ako ang nakaano doon, patay. Sabog yung balikat ni baby boy. Nakakaloka. Ate girl, dapat pag hindi ka naman kasama sa interview, dito ka na lang sa side by side ng darling mo. Na-off ako kasi si Girlie, habang ini-interview si Carlos, yung bata, naka sandal dito yung baba nung ni ate girl. Buti na lang pabilog si ate girl. Kasi kung ako ang nakaano doon, patay. Sabog yung balikat ni baby boy. Matagal-tagal na ito guys, pero throwback ng mga tao dahil nga doon sa kanilang parinigan. At yung sigurong sinasabi dyan ni Miss Ay, wala na ako niyan dito. Yung in-interview si Kaloy ng ABS-CBN at saka ng ANC News na nakasampa yung ni Chloe, yung kanyang dito sa shoulder. Itino-throwback ng mga tao dahil nga 'di ba, nagkaroon sila ngayon ng batuhan na hindi pa tumitigil, meron pa rin at nagpaparinigan. At syempre naman si Chloe kasi minsan talaga siya, ang nakita ko sa kanya mapang-asar talaga siyang nilalang, o 'di ba? Nilalang. Kasi kung hindi siya mapang-asar sa kapwa niya sikat, dahil sikat na rin sila nasa linya na rin sila ng naka-line up na rin sila sa mga sikat. Kung hindi sila mapang-asar at kung gagamitin niya yung kanyang kasikatan sa positibong pag-i-enjoy nito, hindi siya sumasawsaw sa mga negative na pinifeed sa social media. Tulad niyan, si Miss Ay, pinuna siya, which is true naman na hindi ka pa asawa, girlfriend ka pa lang, hinay-hinay lang sa pagkontrol, di ba? Kay Kaloy. So, tama naman, it's just like a mother advice, pero she turned it into negative. At yun nga, nag-rest back siya nitong nagkaroon si Miss Ay ng problema, nagkaroon ng hiwalayan sila nung kanyang boyfriend. So, kaya until now, yung mga tangao din, mapang-asar din, ibinabalik-balik din yung mga throwback na rin itong kay Miss Ay dahil matagal na rin ito, 2 months na rin ito. So itino-throwback din ng mga tao yung mga video ng mga nag-react na mga artista, isa na si Miss Ay, 'di ba si Elizabeth din noon, grabe din magmura. Para para suplungin din si Chloe na ito yung reward mo sa pinagagawa mo. Ibabalik-balik namin yung mga video, i-rewind namin ng i-rewind para matauhan ka na ito ang ugali mo. Walang may gusto sa'yo. Yung parang ganun kasi ang mga comment dyan eh. Pero ang ginaganti dyan ni Chloe ay yung hindi pananahimik. Bagkus talagang aasarin ang mga nambabas sa kanya sa pamamagitan ng mga actions niya. Yung pang-asar na okay, binabansagan siyang utong ng bayan, yung mga gansang pambansang utong. Alam niyo, tuwing binabati ko siya ng mga ganyan, yung tinatawag siyang pambansang utong ng bayan, eto ang lumabas na video. Minsan ang ganti niya, ipopost niya sa social media, pero kasi ngayon siguro nag-iingat na siya na i-rest back siya ng mga tao, kaya hindi na siya nagpo-post ng words, kundi ipinapadaan niya sa sayaw. At
pinapadaanan lang niya yung asar niya sa mga ganyan. Yung pang-asar niya sa mga nagsasabi sa kanya pambansang utong, pambansang nipple, yung mga ganyan. Inaasar niya ng ganon. Actions na lang, wala ng mga sali-salita. At alam naman natin yan na yun na yung kanyang rest back doon sa mga nagbabatiko sa kanya ng mga pambansang nipple, pambansang, kung ano-anong tawag. Pero ito kasi, hindi ito nakakabuti kay Carlos na naman. Kasi 'di ba, ang ano lang dito kasi ang mali kapag binabati ko si Chloe ng mga tao, lagi kong sinasabi na damay-damay si Carlos kasi wala kang makikita dyan sa comment section na hindi mabanggit yung pangalan ni Kaloy. Laging sinasabi na iyan lang ang nakasira sa pangalan mo, bakit mo tinotolerate, bakit mo hinahayaang patuloy na mamantsahan yung iyong titulo as gymnast winner or as pride of the country. Ano ba ang ginagawa mo para itigil ng girlfriend mo ang pamamahiya ng pangalan mo sa social media? Kasi kung ganito patuloy ang kanyang mga actions na parang acting like a child, paano maghihilom yung galit ni Mrs. Yulo sa kanya? Kasi, di ba tayo kasing mga, manugang, ako manugang na rin ako dahil may asawa din ako. So, tayong mga manugang, kung mahal natin ang ating mga partner o mga husband, sisikapin nating mag-behave. Sisikapin nating magustuhan tayo ng ating mga in-laws. So, anong gagawin para magustuhan tayo ng mga in-laws? Ipakita natin yung kabutihan na deserve tayo ng kanilang pagmamahal at respeto. Pero kung ayaw mo na irespeto ka o siguro ayaw nga niya talagang ma-involve ang pamilya ni Yulo o ni Carlos sa magiging future family na i-build up nila ang dalawa, kasi very soon magkakaanak ang mga yan. So, hindi mo maiaalis sa kanyang pamilya o sa buuin nilang pamilya na walang magulang si Carlos. Hindi mo yan maiaalis kasi pagdating ng panahon, yung magulang ni Carlos magiging lolo't lola yan ang magiging anak nila. At sana ngayon pa lang na hindi pa sila nagkakaanak, ang advice ko sana kay Chloe, kung mapapanood man niya to kasi tinatag ko to sa kanya, wag na siyang mag-act like a child. Ito hindi na to maganda ng mga gesture. Balik ulit na alam mo yung pangbata na ito ng mga moves, hindi na siya bata, 22 na siya, magto-23 na siya nitong malapit na 2025. Paano ka magugustuhan ng magulang ng boyfriend mo kung ganyan ka pa rin ng ganyan na hindi ka nagmamature? Yun yung sinasabi ko na hindi niya naman kailangan resbakan lahat ng babato sa kanya na pambansang nipple, pambansang utong. Hindi niya kailangan resbakan ng ganitong mga klaseng mga dance move na ipapakita niya ang bakat na nipple ng kanyang maliit na dede. So, alam niyo yon na syempre napapanood yan ni Mrs. Angelica ng kanyang magiging sister and brother-in-law. Ano na lang ang sasabihin na ang aming mga magiging sister-in-law ay ganito, parang pasaway sa lipunan, hindi nakikinig. So hindi ka magiging ka-proud sa pamilya ni Carlos kung ganyan ka pa rin ang ganyan na para ka pa rin bata. Dapat yung mga ganyan formal na, kasi 'di ba nakita niyo dito yung kung iba-browse niyo diyan sa YouTube yung si Ronaldo, yung athlete player dito na sikat. Football player dito na sikat. Naku po, napaka-demure ng kanyang wife. Ewan ko kung wife na niya yon kasi mga anak na sila. Napaka-ano niya, talagang iniingatan niya yung pangalan ni Ronaldo. Yung sikat na player dito ng football sa Spain. At meron yan siya speech diyan na maiiyak ka talaga dahil nung mga time na marami na siyang mga natatanggap na mga award, talagang idinededicate niya sa nanay niya. Hindi talaga siya nakakalimot. Na hindi man niya makasama yung kanyang nanay, talagang sinisikap niya yung buwan-buwan na
ayuda o tulong niya sa nanay niya kasi hindi rin naman mayaman dati si Ronaldo. So, ganoon guys, until now na yumaman siya, hindi siya nakalimot sa kanyang mga magulang. Kaya dapat si Chloe, pagka ganyan, kumbaga sa ano, maging maingat ka na sa galawan mo kasi ang boyfriend mo, hindi basta-basta ang napanalunan na title. Dapat ipakita niya na mas proud pa ang mga Filipino dahil yung partner ng ating gymnast ay karespeto din. Ganon. Pero parang nakikita ko sa kanilang dalawa wala. Sila din ang gumagawa ng paraan para hindi sila irespeto ng mga tao. Kasi yung mga galawan nila sa social media, kahit si Carlos, minsan parang bata. Aywan, basta, sayang. Tayo ang yung hihinayang. Imbis na mailalagay si Carlos sa libro, katulad ni Manny Pacquiao, paano yan ilalagay sa libro? Kahit nga yung kanyang Carlos Yulos Day ng August 10, hindi nga natuloy, 'di ba? Hindi yata natuloy na 'yon. Pinag-uusapan 'yon sa Kongreso na maipasa yung kanilang pinagdidebatihan na araw ng ni Carlos ng August 10. Wala na akong narinig na balita kung natuloy ba 'yon, i-declare na ba 'yon sa next year as Carlos Yulos Day. Wala. At paano ito siya ilalagay sa libro ng, kasi di ba si Manny Pacquiao nasa, ano ba yon, Sibika at Kultura? Meron pa bang Sibika at Kultura? Nandun si Manny Pacquiao, di ba? Pambansang kamao. Eto, pambansang gymnast, di ba? Dapat nandun din to sa libro. Pero ewan kung paano. Basta nasisira yung pangalan ni Carlos sa kanya dahil sa mga pambatang galawan na hindi na nababagay sa kanyang edad. Dapat formal na. So anyway, maraming thank you sa inyong lahat. Next time, kasi hindi ko mahagilap yung kay BP Sara pala doon sa prenamis ko doon sa reaction ko kay PBBM. Gagawan ko siya ng separate na reaction kung ilan yung nagalit kay BP Sara, ilan yung tinawanan siya o tinawanan lang yung threat na yon, or yung mga emotions, mixed emotion ng mga tao. Okay? So, maaring bukas. Thank you very much sa panonood itong video. Bye for now.